Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff po. Meron po tayong pasyente sa harap ko at ituloy po natin yung ating live consultation. 24 years old, no? Babae po at saka ano pong trabaho ninyo? Teacher. Teacher, okay. So, saan kayo nakatira? Diyaan lang sa Ecolando, pero Ecoland. nagaran ko near Mintal kayo. Doon lang na dito ako ang Okay, pero sa Ecoland kayo nakatira. Saan ba banda sa Ecoland? Diya sa Sandawan. Okay. So, doon sa Mintal, kayo lang doon. Oo. Sa Mintal Hospital or hindi pala, Mintal Kalinan, parang Oo. gano'n. So anyway, so umuwi kayo every weekend. Oo. Sino po nasa Ecoland? Ako ang mama papa. Ayun. Sige, okay. Sa public school kayo nagtuturo or sa private? Private pa. Okay, so nag-apply na kayo sa public school. Wala pa daw kay fresh grad man ko. Ay, good. So, mag-experience ka pa. Okay. So anyway, ano po problema natin? Ano dok ba nagkalintura ko tong Sunday. Kalintura, fever. Sunday, day 1. Day 1 tas tong Monday. Nag-start, ikalintura gyapon ko nag-start nagsakit akong tiyan. Saan ba na sumakit yung tiyan ninyo? So whole abdomen. Hanggang ngayon, masakit pa rin. So today is Sunday, sumakit ang tiyan. Monday, Tuesday, Wednesday. So day 5. So Monday nag-start ang sakit akong So day 3, sakit ang tiyan, abdominal pain. Okay. So hanggang ngayon, masakit pa rin. Siguro nagtatae na kayo, hindi pa. Katong kagabi pa lang ko nagtatae. Nag-LBM kayo kagabi. Okay. Ilang beses kayo nag-LBM or nagtatae sa gabi? Rather, yesterday, ilang beses po kayo nag-LBM? Mga ikatulog. How about today? May LBM pa rin kayo? No more LBM. May sakit ko po ng tiyan. Sakit pa rin ang tiyan. Okay. So, maaaring puminom siguro kayo ng Diatab, no? Kaya puminto yung LBM ninyo. Puminom kayo ng Loperamide or Diatab? Hindi. Ay, nag-inom ko ato. Anong nainom ninyo? Loperamide or Diatab? Diatab sa ato. Okay, Loperamide, yun ang generic name ng Diatab, no? So, ilan capsule ng Diatab na inom ninyo? Mga duwa do. Doala lang. How about today? Hindi na kayo minom? Wala na kami inom. So, anyway, ang sakit sa tiyan nandyan pa rin. May fever pa rin po kayo? Wala na? Wala na dok. Nag-stop siya yesterday. Okay, no more fever yesterday. So, masakit pa rin ang tiyan ninyo ngayon. Anong klaseng sakit? Yung parang pinipiga, yung bang agay, tapos mawawala, tapos mamaya agay, ganun. Ginising pa rin kayo sa gabi dahil sa sakit. Okay, so hindi kayo sumuka or nasusuka. Wala na. Ano pong na-try ninyong gamot bukod sa Loperamide or Wala Diatab? siya dok. Ugat tong sa kalintura. Sa fever. Paracetamol po. Oo. Okay. Ito po yung nangyari Sunday, no? Or rather Saturday? Sunday. Sunday nag-fever kayo. Oo. Okay. Anong oras kayo nag-fever? Mga hapon na to dok. Mga siguro mga 5. 5 p.m. So, yun ang umpisa ng infection ninyo, ng bituka. Syempre, sa infection, madalas mauna po yung lagnat. Kasi mag-react kagad yung katawan pag meron po na-infected ng isang organ sa katawan natin. Sa kanya po, na-infected po yung kanyang malamang bituka syempre. Okay? Kasi nagtatae na siya later on. Pero sa umpisa, ang hirap sabihin kaagad na, ay, ano yan, sa bituka niyan. Kasi lagnat lamang ang reklamo ng pasyente. No? So, 5 p.m. nag-umpisa yung fever. So, malamang, pag infection ng bituka, kasi nag-LBM nga siya, malamang, nakakain siya ng contaminated food or nakainom siya ng contaminated water. No? Importante po sa akin ito para kung alam natin anong kinain niya, anong nainom niya, pwede na natin siya i-warning na huwag na ulitin yung pag-inom or kain, no? Okay, ng yung ulam na yan or yung drink na yan para hindi na maulit. Okay, kasi napaka-importante yung preventive aspect. Hindi lang tayo hanggang therapeutic aspect, no? Gamutin lang natin, okay na. What if kung kinain na naman niya yung bagay na yun or nainom na naman niya yung drink na yun sa parehong supplier, no? Delikado, no? So kailangan natin malaman anong kinain niya or anong nainom niya prior to her fever. Okay, so nag-fever siya alas 5 ng hapon ng Sunday.
So may kinain po kayo sa lunchtime. Anong kinain po niyo sa lunchtime ng Sunday? Or nag-snacks kayo before 5 p.m. sa Sunday? Meron kayong kinain? Naalala po ninyo? Ano naman to sa doc na siguro tong water do kay nakainom ko og tap water sa boarding house. Boarding house. Nasa Mintal. Oo, sa Di ba nawasa naman yung water ninyo? Oo. Pero meron kayong napansin na tuwing mawalan kayo ng tubig at bumalik yung tubig sa gripo, ang kulay po ay parang brownish, kake. Wala pa. Kung puti, okay lang kasi minsan dahil sa chlorine yan, no? Okay. Hindi naman brownish, hindi naman. Okay. Meron kayong nabili ng pagkain nung Sunday lunchtime or Sunday snacks? Ano, Doc, tong Saturday, kuan mi nag-team building mi sa school, tas daghan kayo og food na ano, tas sa sobra nakakapoy, Doc, ba kay mga hapon ako nakamata na pag-uwi na mo og 4 kay wa man mi tulugay good kay nami ginabuhat ko That was on Saturday. Tapos tong pagka Sunday kay kapoy naman kayo late na nakamata mga hapon na. Sandali lang po. Binanggit po ninyo meron kayong team building, may Oo, maraming Saturday. pagkain. May take out ba kayo noon? May dadala pa niyo yung pagkain sa bahay? Hindi na. Hindi na, Doc. Pero anong kinain niyo nung Saturday? Kumain kayo ng, kadalasan kasi kinilaw ang number 1. Okay, kung sa labas, mga street food, number 1, yung isaw or yung proben. Okay, nandun kasi yung dumi ng manok, no? Okay, so yun. Of course, tahong, no? Isa rin yan, no? Isa rin ang source ng germs, no, na nakaka-LBM. So anyway, may kinain ka ba ng kinilaw nung Saturday? No, Doc. May kinilaw pala. Okay, so kayo po ba'y nagko-communicate kayo sa kapwa ninyo na teacher na meron rin silang LBM nung Sunday? Wala, Doc. Wala talaga. Pero you've been communicating Opo, kay nag-work pa man pa tong Monday Ako lang with the yun. fever, no? Oo, So wala kang napansin na may na-absent at may nag-fever rin, wala. wala. Okay, so anyway, marami kang kinain na kinilaw nung at that time. Marami rin. Okay, so pwede, yan ang dahilan, no? Okay, although, siya lang ang nag-LBM, no? Okay, pero kung meron ibang teachers na nag-LBM, the more should we suspect na probably ang source ng germs was yung pagkain nung Saturday ng team building nila. So anyway, anong kinain ninyo nung Sunday lunchtime? Late ka gumising, di ba? Sabi mo, anong kinain mo Sunday lunchtime? Bumili ka ng pagkain sa labas or nagluto po kayo? Nag-canned goods lang ako. Dilata. Pag dilata, kadalasan walang germs po yan. So, ano pong dilata? Corned beef, tapos Oh. naglagay og egg. Okay, yung egg naman, okay naman. Hindi naman ibang lasa. Ulit na naman. So, nag-snacks kayo Sunday afternoon bago nag-fever kayo 5 p.m. Wala mo na to kung last 8 do. Yung corned beef with egg. Okay. Ginisa po ninyo, Oo. syempre. Okay. So, bago kayo nag-fever, wala kayong feeling parang nasusuka kayo o parang kumukulo yung tiyan ninyo bago kayo nag-fever? Wala kayong napansin na ganyan? Hindi rin kayo sumuka, hindi. Okay. Pero na ako pinakasukaon ko, pero wala ko kasuka. So kasukaon, nasusuka kayo Oo. bago mag-fever. Oo. Nauseated. Okay. So, anyway, yun lang po ang masabi natin. Okay, malamang dahil po sa kinilaw na kinain niya the day prior, no, sa kanilang team building. So mag-ingat po kayo, okay? Kahit gaano kalinis ang pag-prepare ng kinilaw, para sa akin hindi talaga mamamatay ang mikrobyo. Lalo paghiwa ng isda sa kinilaw, dumadaan ito sa mga internal organs minsan Okay? So alam naman natin sa internal organs ng isda, marami rin mikrobyo doon. At pwede ma-spread yung mikrobyo sa laman ng isda, no? At pag kinilaw, hindi naman totally mamamatay ang mga mikrobyo kahit maasim ang timpla, no? Kaya mag-ingat po kayo diyan, ha. So anyway, ang masasabi ko lang po ay mukhang nandyan pa rin po yung mikrobyo sa bituka ninyo, no? Okay? Kasi uminom kayo ng Diatab or Loperamide. Wala naman po masama, no? Okay, mag-inom ng Diatab or Loperamide pag nagtatai po kayo. Pero ang masama lang dyan is pag hindi ninyo sinabay yung antibiotic kasi kailangan patay natin ang mikrobyo.
Okay, yung loperamide or diatab naman is pampakalma ng bituka para to provide comfort. Pero pag walang antibiotic, mas delikado po yan. Okay? Okay, masaya kayo kasi wala na kayong LBM. Kasi nga, uminom kayo ng diatab or loperamide. Pero anong mangyayari sa bituka? Or rather, anong mangyayari sa mikrobyo na iiwan sa bituka pa? Okay, so pwede yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sumasakit pa rin po ang kaniyang bituka, no? At number 2, pwede rin hanggang ngayon irritable pa rin yung bituka niya, no? Kasi nakakain siya ng contaminated food, no? So hanggang ngayon hindi pa marunong kumalma yung bituka niya at hanggang ngayon parang pinipiga pa rin yung bituka niya. Okay, so ang maibigay lang po natin na gamot after I will examine her, of course, number 1 could be antibiotic, lalo pag kontra sa amoeba. Bibigyan po natin siya like metronidazole 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Para sa kulo ng tiyan or para sa sakit ng tiyan, pwede siya mag-inom ng dicyclovirin tablet, 2 tablets 3 times a day for 3 days. Okay, so yun lang po ang plano natin after our physical examination on her. Okay, so habang nagtatai pa, okay, at pwedeng bumalik ito, iwasan muna natin yung gatas, no? At saka yung soft drinks, iwasan po natin yung iced tea at saka milk tea, iwasan po natin. At saka yung kape, lalo yung alak, hindi po pwede. Hanggang water na lang po at saka sweet juices like Gatorade, Minute Maid, Seso, Tropicana. Of course, pwede kayong kumain ng, the usual, no? Yung noodles, okay lang yan. Mga dilata, okay lang yan, no? Okay, kahit konting oil, kahit prito, pwede pa rin po. Basta wag na ninyo kumain ulit yung kinilaw, mga isaw, kwek-kwek, yung mga ganon, no? Which are the usual sources of germs, okay, ng mga pasyente na nagkakaroon sila ng LBM later on. Maraming salamat po.